Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao. Pagbaba ni Michi, binaril niya agad. At walang baril si Brian. Tinamaan sa likuran ng kanang paa si Brian. Bakit ganun ang report? Now, which would we believe? Yung forensic report ng NBI o yung statement mo, which is supposed to be considered as self-serving for your defense? Bakit ganun? Wala. Mr. Chair, hindi makasagot yung resource person dun sa mga kwan eh. Ito po yung clarification lang dun sa sagot dun sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember dun sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan allegedly ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung buy-bust operation. Ngayon, ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung kwan, tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo bumunot si Brian and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target. O tsamba lang yun, kung totoong nangyari. Sir, pumuputok po ako, sir. No, sabi mo, once a month pumuputok ka last time.
Pero sir, ano po, O, yun na nga. Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil meron gusto akong i-establish. Iha. 14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, Iha, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh dahil ginagawa yung mga coordination. Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. Oh, after Okay. you, Chairman. I sit now as the chair of the committee, as previously stated by the chair. Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala. Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutokan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo. Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? Dalawa, sir. Twice. And twice you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung Mo- estimated ko lang, sir. Hindi ko Estimated na, sir, lang. masyado kung sigurado, Okay, sir, but sa mga layo. Sabi mo rin kanina, kaabot niya lang yung basura sa iyo, di ba? Yes, sir. So that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya eh. Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na Okay. So tumakbo pa. Away from you or going towards you? away from me, sir. Away from you. So he had his back turned against you. Nakatalikod. No, sir. Yung Paano? Okay? yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo. Yes, Yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, sir. Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General ako. Okay. Okay. Sige. Balik Are you ka, sir. done? I'll give it back to you. Sandali. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang. Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, or sir, less. hindi ko, sir, tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person was
had his back against the person who fired the firearm. Yes, Correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Were there, what, can you determine from the bullet wound that, were the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what we No call tattooing. there was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir. So, rear, no? Sa likod. Yes, sir. Okay. Eh, Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir, for the pistol. For the long firearm, it's at least 1 meter. okay. So more than 2 feet, at least. Yes, More sir. than 2 feet. Yes, So it sir. could be 15 feet, it could be 20 feet, It could be, sir. because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Eh? Yes, sir. It can be presumed that It can be presumed, yes, correct? that there was no threat. That there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, Yeah. we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa thigh. Malinaw yun, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako will not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman Acop, mukhang yun. Anong nangyari dito? yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? O Pay. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Oo. Sige po. Public before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yon? Yung green. Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Which andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Makaraig, sir.
si Juan Macaraig. Will you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, Diyan, Macaraig. Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan eh. Sino nasa likod? Tama ko po ay ang driver po. Ay, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? At ang barangay official po. Barangay official. Anong pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama yung nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, diba? Diba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Macaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magpantay na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahe ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Michi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Macarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.